Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong Buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo. Sambayanang Buwakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry on Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carrion, tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon dito sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Carry on Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong Buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo. At makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry on Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carrion, tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon dito sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Carry on Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong Buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo. Sambayanang Buwakenyo, makialam at makibahagi. Pakisangkot at maging mabuting mamamayan. Pakinggan at alamin po natin ang mga programa ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Gayon din po ng Sangguniang Bayan. Dito po ang Carry on Air. Kasama po ang ating butihing ina ng bayan ng Buwak, Mayor Army de la Cruz Carrion. Gayon din po ang ating municipal administrator, si M.A. Jacinto. At the same time, ang ating pong Vice Mayor, Mark Anthony Senyo. Sa lahat po ng bumubuo ng Sangguniang Bayan ng Buwak, sa atin pong mga konsehales, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Tayo po ay sabay ng sumasaimpapawid sa pamamagitan po ng ating MNN TV Channel 3. Napapanood po tayo sa bayan ng Buwak, of course, dito po sa bayan ng Gasan at sa bayan po ng Mugpog. Naka-live din po tayo sa official Facebook page ng ating minamahal na Mayor Army. At the same time, kay M.A. Carlo. Gayon din po sa official Facebook page ni Konsehal Mark Hinang. And of course, tayo po ay napapanood sa ating pong YouTube channel ng Marinduque News. Gayon din po sa ating mga kababayan na nakatunghay dyan po sa ating LED wall. Dyan sa may harapang bahagi ng Blue Building. Salamat pala kay Sir Jake, kay Engineer Jake, ang ating head ng atin namang Information Technology Office.
Sa lahat po ng ating mga department heads, mula dyan sa civil registry, sa civil registrar, si Miss Dahlia, at sa accounting, at hindi ko na kayo isa-isahin. Napakadami ninyo. Alright. Tayo po ay muling sumasayang papawid sa ating programa. Ito pa rin po ang ating programang Carry On Air, kung saan ay inilalapit po sa pamagitan ng online platform, sa pamagitan po ng ating mga makabagong teknolohiya ang ating pong munisipyo, kung saan pwede po kayo magpaabot ng inyong mga concerns sa ating Mayor Army. Gayon din po sa atin pong mga konsehales at sa atin pong Vice Mayor. Kaya special shoutout po sa lahat ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Buwak mula po sa 61 barangay. Mag-ingat po kayo palagi dahil meron na namang bagyong parating. And speaking of bagyo, ay atin pong kapiling ang isa sa mga hindi natutulog kapag dumarating po ang kalamidad, lalong-lalo na ang bagyo, ang atin pong Local Disaster Risk Reduction Management Officer ng atin pong bayan ng Buwak, si Mr. Rog Ante. Magandang araw sa iyo. Welcome sa ating programa, Rog. Hey, magandang araw po sa ating lahat at sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw po sa inyo. Teka, Rogelio Onte? Onte po, onte. Onte. Yes po. Oo, Rogelio Onte. Wow, Rog. Okay, sige. Junior pala ito, para sa Opo, junior. yes. Oo. So, by the way, kumusta muna? Bati ka muna sa ating mga kababayan, sa ating mga kabaranggayan. Go ahead. Ayan, magandang araw po sa ating mga kabaranggayan dyan na nanonood dito sa ating Carry On Air, The Mayor's Hour. At especially, binabati ko din po na magandang araw ang ating butihing Mayor Army DC Carion at ang ating Municipal Vice Mayor, ang ating Kuya Mark Isenyo. Hello po, Vice. Magandang araw po sa inyo. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito sa ating programa, ay binabati ko rin po ang magandang araw. Sana po ay kayo ay ligtas ngayon at nasa mabuting kalagayan naman. Oo, by the way, atin lamang hong ibigay yung iyong ikaw ngayon ang Chief for Operations and Warning, Local Disaster Risk Reduction and Management ng office ng bayan. So ano ba ang pangunahing gampanin ng isang hepe ng Operations and Warning for Local Disaster Risk Reduction and Management Office? Ayan, sa aming opisina po kasi kami po ay nahahati sa 3 division. Ako po ang nakatalaga sa Operations and Warning Division. And meron po kaming Research and Planning Division, and we have the Admin and Administrative Division. Yan. Ang sa operations po, Operations and Warning, ako po namamahala doon sa mga operations po ng aming opisina. And then sa pagbigay po ng mga babala sa ating tuwing may bagyo, may kung anong disaster man po, ako po ang namamahala sa pagbibigay ng mga babala sa ating mga kababayan. And ako din po nakikipag-coordinate kung sa mga, in terms of sa mga evacuation natin, kung kailangan ba magpa-evacuate, sinong kukontakin, yun po, ganun po ang mga trabaho ko sa office. Okay. So, with that, paano mo ginagampanan? So, ibig sabihin, i-explain mo nga further para mas maintindihan ng ating mga kababayan yung iyong pangunahing mandato. Sabi mo, Ayan, ibig sabihin, halimbawa, may bagyo. So, Ayan po, may bagyo. Cite an example, yan. Pag may bagyo po, yung division ko po ang magpapadala ng mga alert sa ating mga kabaranggayan. Tayo po magpapakalat ng mga alert through social media. Yun po ang basically sa trabaho, pinakamadaling i-explain. Then pag may operation tayo, ako po din ang namamahala nun. Oo. So, when you say operation, Opo.
Kailan yon? Halimbawa, pag sinabing may operation, halimbawa, meron kayong may kailangang respondihan, ganyan ba? Apo, yan, Sorry. mga ganun Oo. po. Sige, Yun, tulad po nun sa Baguio, pag may ano po tayo sa munisipyo, magyo-duty, yun po sa pag magki-clearing operation, yan, doon po tayo po namamahala sa mga ganun. Sa mga response operations, yan, tayo po namamahala doon. Okay, sige. With that, kakatapos lamang ng ating bagyong Christine dito sa ating lalawigan. Kumusta? Ano ang ating update, resulta ng nangyari na bagyong Christine sa ating lalawigan ng Marinduque, particularly sa atin naman na bayan ng Buwak? Ayun, yun na karaang bagyo, Kuya Myong, hindi ko naman sinasabi na pasalamat, kundi ay maswerte pa rin tayo na hindi tayo yung masyadong tinamaan ng bagyo. Kumbaga tayo ay pahapyaw lang na. Pero masasabi ko na all in all ay hindi tayo ganun kalaki ang naging epekto sa ating bayan. Okay. So, ibig sabihin, when you say hindi ganun kalaki ang effect nito, can you give us an update? I mean, may anong mga naitala nating datos? Sa unahin ko na po muna itong sa landslide natin. Ang naitala lang po namin dito sa barangay Mahinhin and then dito sa barangay Tugos. Particularly dito sa Purok Kadsurok po. Iring bagong gawang kalsada dito. Dito kami na pinakamaraming landslide. As in, sunod-sunod po siyang landslide. And doon naman po sa damaged houses natin, nakapagtala po tayo ng 92 partially damaged houses. And sa agriculture po, siguro ito po yung masasabi ko na malaki-laki din ang naging damage sa atin. And sa last na update po sa akin ng ating Municipal Agriculture's Office, ay nag-total na po ito ng 6 million sa damage sa crops natin. And sa evacuees naman po, nakapagtala po kami meron po kasi tayong tinatawag na inside and outside evacuations. Inside evacuations po, ito po yung mga evacuation natin sa mga tinalagang evacuation center ng ating mga kabaranggayan. Ano po? At pag sinabi naman po nating outside, ito po yung mga nag-evacuate po sa mga private houses natin, sa mga katabing bahay na ito po ay may kaalam ang barangay na ito po ay talagang designated nila na evacuation na mga kapitbahay, private houses. Yan. Sa inside evacuation po natin, meron tayong 475 families na nag-evacuate. At sa individual po, meron po tayong 1,228 individuals. Sa outside evacuation naman po, ang pinakamarami po natin ay ito po yung naitala natin na marami sa family ay 1,273 families. And individuals po is 4,355. At total po nito na for family ay 1,748 families and 5,583 individuals. Okay, sige. Mamaya natin isa-isahin yung datos kung Yes, saan-saang mga barangay, may mga naitala tayo na mga nag-evacuees o yung mga evacuees natin from which particular barangay. Pero unahin natin kasi nakikita ko sa update ni Mayora ay may mga series of meeting bago dumating o yung mga preparation habang ginagawa o habang papasok sa o kaya naman ay habang minamatyaga natin ang pagdaan o kumbaga ay yung sinasabi natin na pag-landfall nito So habang na-monitor natin yung track ng bagyo sapagkat noong sa announcement ng DOST Pag-asa medyo malaki yung diameter yung sakop nito. So paano ba naghahanda ang ating lokal na pamahalaan ng Buwak sa ganitong mga kalamidad?
Sa Buwak naman po, pag may ganitong mga kalamidad, especially itong bagyo nga, sa kami naman po ay bago tumama ang bagyo ay nakamonitor na kami sa opisina. Then pag alam naman po natin na tayo maapektuhan, tayo po ay nagpapakandak ng PIDRA meeting o Pre-Disaster Risk Assessment meeting. Mini-meeting po natin ang ating mga kasama sa council para ma-determine po natin kung ano yung mga resources natin na available. Yan, kung ano yung sino at sino mag-duty and kung anong alert status ang ilalagay natin para sa ating bayan. Kung tayo ay blue alert, red alert, or normal status na which is green. Then, dito sa meeting na to, dito din natin malalaman kung tayo ba ay maglalabas ng suspension ng klase. Maglalabas tayo ng no-sail policy para sa ating mga kabaranggayan na malalapit sa dagat. And, yun po. And, sa evacuation po, dito din po sa meeting na ito, madedetermine natin kung maglalabas tayo ng preemptive and forced evacuation sa ating mga kabaranggayan. And, tulad din po ng ginagawa namin na paghahanda bago itong tinatawag natin na PIDRA meeting, ang mga barangay din po ay nagkakandak ng mga kani-kanilang sariling PIDRA meeting bago po tumama ang bagyo. Okay. So, kasi ako ay nagaturo ng DRRM diyan sa Marinduque State University, ano. So, ito yung tinatawag na preparation Yes. para doon sa ating nalalapit na o paghahanda. So, Apa. okay. And isa sa mga sinay ko na example sa aking mga estudyante, itong ating ginagawa nga na monitoring kasi parang across other municipalities, yung ating emergency command center, o di ba, yung ating ECC. EOC. Emergency Operations Center Yes, naman pa. ang tawag natin. Okay. Emergency Operations Center, kita nyo, medyo may malalaking mga monitor. May malaking monitor. Sige, pakita nga natin. Sabi ko, isa ito sa mga hinahangaan ko sa bayan ng Buwak sapagkat meron na tayong ganito na kaganda na na EOC o yung Emergency Operations Center kung saan namomonitor natin diyan yung iba't ibang lugar, yung mga street at bagamat ito Rog ay hindi pa yan cover yung entire municipality and yung other barangay, pero ang pinakamaganda dito within the population area and yung mga karatig pang mga barangay, like for example sa Bantad, may mga tutok na rin tayo dyan ng mga mga kakakonekta ng Starlink no? May mga nakatutok na tayo dyan ng mga CCTV. So may mga nakatutok na rin tayong CCTV dyan sa ating ilog. Itama mo ako ha, Apo, Rog. meron. Tapos yun ating ilang mga pangunahing, yung mga kakalsadahan dito, so nakikita natin kung may bahaba na nararanasan sa ilang mga street o mga barangay and tumataas ba yung level ng ating ilog dito sa bayan ng Buwak. Sige nga, ikaw nga ang mag-explain please itong ating Emergency Operations Center. Ayan, tama po yun, Kuya Myong. Itong Emergency Operations Center po natin ay located sa ABC Hall natin dito sa second floor ng municipal building. Nandito po yung monitoring natin pag may mga kalamidad. Nandito po yung CCTV natin, nakadisplay po dyan. Yung coverage po ng CCTV natin is within the population pa lang muna and we're planning to expand it sa ating mga kabaranggayan. Meron po tayong nakatutok dyan sa ilalim ng ilog para sa water level monitoring natin. And meron din po tayo dito sa nakakalat dito sa poblasyon. Isa po sa plano ng ating OIC MDRRMO, Sir Carlo Felizardo Jacinto at ng ating butihing mayor ay ang pagpapatayo ng sariling command center na tinatawag nating one command center para sa bayan ng Buwak. Doon po natin ilalagay lahat ng mga equipment and response vehicles ng bayan ng Buwak at 24/7 po itong nakamonitor sa ating bayan. At lahat po ng mga calls and
queries ng ating mga kababayan ay dito na po dadaan, especially on emergencies. Ayun. So parang meron na ba tayo ditong parang 911? Yan. Yun po ang pinipilit namin na i-establish kasama po ng One Command Center na sinasabi ko kanina. Ayun. So, and I understand as well, Rog, meron din tayong, kumbaga nasa pipeline din ng provincial tuloy, ng munisipyo that eventually in response din, kasi importante kapag may mga ganyang kalamidad, yung communication, kasi di ba na wawala yung, kagaya ngayon, di ba very challenging, biglang wala tayong internet connection for some reason. So, dapat ay meron pa rin na internet connection sa isang area kasi hindi tayo makakapagpadala ng initial report Opo. sa nangyayari sa isang particular na lugar kung hindi tayo gagamit nitong, like for example, yung internet o kaya yung iba pang mga medium of communication, and hindi makakarating yung mga ayuda na para doon sa ating mga affected individuals or affected kababayan. So, I understand meron din mga nasa pipeline pa para eventually mas mapaganda pa natin ang communication service sa iba't ibang mga barangay. Yes po, Kuya Myong. Meron po tayong naka-pipeline pa ng mga projects. Ito po ay sa pangungunan din ng ating butihing mayor at ng ating OICMD RRMO, Carlo Felizardo Jacinto. At ninanais po natin na ma-interconnect ang ating mga kabaranggayan sa bayan ng Buwak, at isa na po dito sa pagbibigay po ng internet connectivity sa ating mga barangay. 61 barangays po ito, bibigyan po natin sila ng internet connectivity. And as well as the CCTV na rin po sa ating mga kabaranggayan, at i-connect po natin ito sa ating command center sa munisipyo. Lalo na kapag na-establish na yung ating sinasabi mo na one command post or one command center. Yes po. Okay. So, paano ba? Mayroon ba tayong mga bayan o lugar na isinailalim sa forced evacuation, lalong-lalo na yung mga malalapit sa ating coastal areas? Hindi ko pa naman po masasabing, pag sinabi po kasing force is, ito yung kasagsagan na ng bagyo. Bago pa man po magbagyo ay nagkaroon na po ng preemptive evacuation ng ating mga kabaranggayan. Kanya-kanya, yun po ang kagandahan doon, at nakikinig po yung ating mga kabaranggayan sa ating mga nanunungkulan sa barangay na hanggat maaari ay magsilikas na ng mas maaga. Okay. Sige. Alright. Sige. Okay. So, pero sa ating mga coastal areas, kumusta? May mga affected communities or mga like families or household sa ating mga nandiyan sa may coastal area natin ng mga barangay, dahil napansin din natin medyo lumakas din ang dagat nung mga kasagsagan ng bagyong Christina. Yes po, almost lahat po dito sa ating coastal barangays ay yung mga nasa natin ay nagsilikas din talaga. At particularly nung nag-monitoring kami dito sa may barangay Buli Asnin, sobrang tinaas ng tubig, ay nakain na din yung kalsada dito na yung may kalsada po doon papasok sa may barangay Buli Asnin, nakain na nung dagat nung nagbagyo. Alright, sige. Okay, pagdating naman sa mga resources, though isa nga at ang gandang makita na isa ang bayan ng Buwak sa siguro nangunguna when it comes to yung mga resources, yung mga makabagong teknolohiya, ay meron kumpleto ba or sapat na ba yung mga kagamitan natin sa pag-rescue kapag magkaroon man ng mga rescue operations? Hindi ko po masasabi na sapat na, bagkus ay siguro po ay marami pang ring kakulangan. Pero sa ngayon po ay napupunan naman po nung kasalukuyan nating mga ekwipo na nasa opisina. Sa ngayon po ay may mga bala kaming bilhin tulad nitong sa mga pag-rescue natin sa mga vehicular accidents naman po, like cutter spreader, mga ganun po. Yun sa
pangunahin naman pong response natin tulad ng pag may baha, pag may sakuna sa mga sunog, ay okay naman po tayo doon. May mga gamit po tayo doon na nasa opisina. Alright, and I understand naman, tuloy-tuloy din naman yung upgrade kasi Yes hindi po. rin naman ganun yung kabilis ba kasi syempre aalatan mo yan ng fund yung mga equipment for example lalong-lalo na yung halimbawa nangyari nga sa Bicol, 'di ba? And sa some part of Metro Manila, I mean in other nearby provinces, particularly in the province of Batangas, ay 'di ba ang isa sa mga naging problema doon nila yung amphibian kasi 'di ba binaha. So I understand medyo wala pa tayo nandito but with the help of course of leadership na ating Mayor Army and with the with the MA Carlo at sa lahat ng bumubuo ng Sangguniang Bayan sa pangunguna na ating Vice Mayor, pretty sure nasa pipeline na yan and then eventually siguro hopefully magkaroon din ng bayan ng Buwak dahil alam naman natin na itong area natin, itong gilid ng ating studio sa may dyan bahagi nandyan naman ang ilog ng Buwak. So isa yan sa dapat natin paghandaan dito. Ano po? Yes po, at isa na nga, napapag-usapan na din po namin yan ni na admin Carlo, ang yung pagbili nga po ng amphibian trucks na pwede nating magamit in case wag naman sana ay may magagamit tayong mga pangsalba ng buhay kung sakaling tumaas ang ating kung sakaling magbaha dito sa bayan ng Buwak. Alright, ito pa. May mga dito nung sa monitoring natin, hindi ko alam kung yung nakikita ko diyan sa may EOC habang nandyan si Mayora nakatayo, medyo brown. Yan ba ay mga baha o gusto kong malaman may mga naitala ba mga pagbaha dito sa ating bayan ng Buwak? Yan ba ay baha? Hindi po. Alam Hindi ko mo ba siguro yan? ako- Medyo malabo lang Medyo siguro yung malabo lang. image natin. Yan po Okay. yung mga kalsada. So, Basa po, may basa. mga naitalabang pagbaha dito sa bayan ng Buwak noong kasagsagan ng bagyong Christine. Ayan po ang isa sa pinaka namin, binantayan talaga ng bagyo. At salamat sa Diyos at hindi po nagbaha sa bayan nitong nakaraang bagyong Christine. Okay. And kasi yung monitoring natin sa labas, sa particularly sa bahagi nga ng Bicol which is nakakalungkot hindi din nila inasahan. Bagamat ang hangin ay hindi ganoon kalakasan, pero yung ibinuhos naman na toneladang tubig, ulan ay talagang napakarami kasi mula umaga walang patid ang buhos ng ulan. Bagamat ito'y mahina pero nakakapangamba rin, Rog, Opo. kasi kung ganun pala na kasi parang wala lang sa atin kasi sabi natin parang ang hina naman and then sanay din naman kita sa mga malalakas na mga bagyo lalo sa amin sa bayan ng Torio. Syempre sanay na sanay tayo sa ganun, pero could you imagine ito palang mahinang ulan na ito ay pwede palang magdulot ng ganyang mga pagbaha basta dire-diretso Yun nga po ang binagsak para din po sa kalaman ng lahat. Yung binagsak po na ulan dito sa parting Kabikulan ay katumbas ng isang buwang ulan nila. Ganun po karami. Tayo po sa Marinduque ay nagkaroon din ng forecast na almost 100 to 200 millimeter na ulan. Pero kabutihang palad naman po ay hindi sa atin bumagsak yung ulan na yun. By the way, baka may nakita lang ho kayong video. Hindi po sa atin yung video na yan. Nag-featured lang ho kami ng isang example ng isang pangyayari kung saan ay talagang napakadelikado kapag ang buhos ng ulan ay dire-diretso regardless po ito
kung malakas o mahina, basta ito'y dire-diretso, mag-create po yan o magadulot po yan ng pagbaha. Kagaya nga ng nangyari po sa may bahagi ng Bicol area, particularly dyan po sa may Naga. At hanggang ngayon, nakita natin, monitor natin ay talagang medyo continuous pa rin at continuous pa rin yung operations na ginagawa nila at may mga areas pa rin na talagang meron tubig. Apo. Kuya, yung may share ko lang din. Meron po kasi tayong tinatawag na personal weather station na nakakabit sa ating munisipyo, no? Ito po ay may automated rain gauge na susukat po natin kung ilan yung ulan na pumapatak sa atin. Yung reading po nito is pinopost namin sa Facebook page ng Buwak Municipal DRM, may share ko lang po, tuwing naulan, minomonitor po namin kung ilan yung rate ng rainfall natin dito sa bayan. Ang napansin po namin, pag ang rate po natin is within 60 mm per hour to 100 mm per hour, within 15 to 30 minutes, nagkakaroon po ng build-up ng tubig dito sa ating barangay Malusak, dito po sa may Voluntaria. Ito po ay napansin na namin yung mga nakaraan na mga pag-ulan. Yun po, basta po magtaas siya ng 60 to 100, inaasahan na po namin na babaha dito sa may barangay Malusak. So at least nakakatuwa naman na meron tayong ganyang aparato Yes po. kung saan ay ating namomonitor kung ano na ang sistema o ano na ang posibleng maabot. So pero ano yan? Ano na ang ginagawa ninyo if ever na sumusobra doon sa 100% na monitoring natin? Ayan, ang ating mga preventive or yung mga action na? Yes po, nag-aabiso na po tayo sa ating mga kababayan, especially dito pag may pasok dito sa ating school. Yan, tapos pinagre-ready ko na din po yung ating response team sa office. Sabi ko, ready kayo, baka bumaha na naman ganito ng reading natin. Yan, then pag mataas na, papatakbuhin ko na po sila sa bayan para pa mag-assist. Okay. So, medyo naging challenge din sa atin yon, Rog? Yes po. Bago ako magtapos dito sa ating unang bahagi na ating programa, ay nais ko ring itanong, ito ay papaano ba nakikipag-ugnayan? Doon nabanggit mo na nga kanina. Pero paano yung collaboration or yung ugnayan ng mga residente kung sakaling mga ilangan sila ng agarang tulong o rescue operations? Sabi mo kanina, nasa pipeline na magkaroon tayo, hopefully like in Davao, meron silang 911 doon. Meron bang pwedeng agad na tawagan? Ano ang hotline number natin? At papaano nga yung ganitong agarang tulong o rescue operations na ginagawa ninyo kung sakaling may isang kababayan tayo na nangangailangan? And Roja, take note sa ating mga kababayan, hindi po ito only applicable sa kapag may kalamidad, di ba? Sa Yes, iba pang mga sakuna o emergency, Emergency. pwede itong gamitin. Ano 'yon? Sa ating po mga kababayan na may kailangan na emergency, maaari nyo pong tawagan ang aming hotline number sa numerong 0960-5858-800. Ulitin natin. O, kuha po kayo ng ballpen ha. Ulitin po ni Rog yung inyo pong yung kanila pong hotline number kung saan pwede po kayo mga kababayan na tumawag at doon po magpaabot kung sakasakaling nangangailangan po kayo ng agarang tulong. Opo, ulitin ko po ulit, 0960-5858-800. Tama ba yun nasa nasa post? Yes po, Okay, 0960. so 585-800. 100. Ayan. So, screenshot nyo po ito kasama ang aming mga hitsura para hindi po kayo makalimot, ha? Ayan, Oh, open po yan 24/7. May Open sasagot yan. po sa inyo. Yan, 24/7, ha? Yes po. Okay. Oh, kahit na anong
kailangan yung tulong pang emergency, pwede po kayong tumawag diyan. Okay? So, bago tayo mag-commercial, gusto ko ring itanong, may mga mensahe at paalala ka ba sa ating mga kababayan? Pero, alam ko, medyo kabisado mo na rin ito, bago tayo magtuloy diyan. Gusto kong mapaliwanag mo rin, kasi isa sa mga nagiging problema na nai-encounter namin ay yung suspension ng klase. Di ba may memorandum circular naman dyan? Could you further discuss it, Rog, kung familiar ka doon sa suspension ng klase para at least yung ating mga kababayan ay hindi na laging maguluhmihanan kapag ka may mga ganitong kalamidad na nasa at ibinabanan o itinaas na ng pag-asa ang storm signal o may signal na sa isang partikular na probinsya o lugar. Ayan po, meron pong nilabas ang DepEd Order number 3 series of 2022, Ito po yung guidelines ng DepEd sa pagkakansela ng klase pag mayroong sama ng panahon or ibang kalamidad. Sa sama po ng panahon, pagdating sa bagyo, ay ang nakalagay po dito ay oras na magkaroon ng signal number 1 or 2 or 3 or 4 or 5, automatic po na magkakaroon ng suspendido po ang klase mula kindergarten hanggang grade 12. Yan. Ang cover lang po nito is from kinder to grade 12. Pag doon naman po sa pagdating naman po sa ating mga nasa college level, pwede man po mag-issue ang college ng sarili nilang suspension. Opo, yun po. And then, pwede din po ang munisipyo mag-issue ng suspension. Okay. And, pagdating naman po sa mga sea travel advisory, mga kababayan, eto tatandaan nyo rin. Kapares din yan. Kapag meron na pong signal ng bagyo sa isang probinsya o yung port kung saan manggagaling o kung saan magmumula ang isang sasakyang pangdagat o ang barko, automatic po mga kababayan, wala na pong biyahe nun. Tatandaan nyo po, kapag mayroon na pong signal ng bagyo sa isang partikular na lugar kung saan doon po magmumula ang sasakyang pandagat, kagaya po ng barko, wala na pong biyahe yun. Ibig sabihin, wag na po kayong maata-ata na magtungo po sa mga pantalan at magabaka sakali dahil kayo po ay mai-stranded laang. At kapag kayo po ay na-stranded, napaka-problematic. Bakit kanyo? Syempre, una, wala kayo sa bahay. Aalalahanin ninyo. Una nyong aalalahanin yung safety ninyo dun sa lugar. And mind you mga kababayan, hindi rin po pinapayagan ng PPA na kapag ang isang ating kababayan, pero recently nakita natin ay nandun sila sa port. Pero alam nyo po kapag nagkaroon ng isang kautusan din na yung ating mga na-stranded, dapat hindi sila namamalagi dyan sa port. Bakit? Kasi meron daw pong isang instance sa isang port, nakalimutan ko lamang, hindi ko lang matandaan kung saang probinsya ito, ay nandun yung mga na-stranded na mga pasahero, biglang lumakas ang alon. At hangin pala, nasira ata yung kanila pong yung nabasag ang dingding, yung mga salamin, nagdulot pa yon ng pagkakaaksidente ng ating mga kababayan na stranded passenger. Kaya hindi po rin pinapayagan na doon kayo sa loob mamamalagi. Kaya ang ibig po namin, ang pinupunto po namin dito mga kababayan, kapag nabalitaan nyo po na may paparating na bagyo, please, wag na po ninyong ilagay sa alanganin, sa bingit ng alanganin ng inyo po mga buhay. Mas mainam na nandun po tayo sa ating mga bahay, at least nababantayan natin ang ating tahanan, kabuhayan, at the same time ang ating mga kamag-anak o mga kapamilya. Hindi na po tayo aalalahanin pati ng ating mga kapamilya kapag tayo ay magkakasama-sama. Okay? So, tandaan nyo po palagi yon mga kababayan, at yung mga nagtatanong, lalong-lalo na yung ating, tas may nakalakip din kasi dyan, Rog, yung kabyat niyan doon sa DepEd Order,
sa panig ng mga magulang, kung sa palagay ninyo, kasi minsan may area, Rog, wala pang storm signal na nakababa. Pero yung dadaanan ng mga estudyante, alanganin na, halimbawa may baha, wag nyo nang pilitin na papasukin. Nasa discretion na ng magulang na yung mga anak ninyo, sino ba naman ang gustong mapahamak ang kanilang mga anak? Kaya kung nasa palagay po ninyo ay alanganin ang sitwasyon ng pagbibiyahe ng inyong mga anak patungo sa inyong mula sa inyong tahanan patungo sa kanilang eskwelahan, bagamat wala pa pong signal ng bagyo na ibinababa, wag nyo na rin pong papasukin. Mas mainam po na ligtas ang inyong mga anak at mas madaling sabihin na may bahana dun sa dadaanan, maintindihan naman po yan ng mga guro. At yan po ang talagang pangunahing responsibility din ng ating mga guro, ang siguraduhin na ligtas ang ating mga learners. Tama ba ako, Rog? Yes po, tamang-tama po yan. So, bago tayo magtapos sa unang bahagi nitong ating programa na ito, at mamaya naman sa ating pangalawang bahagi ay pag-uusapan natin dahil papalapit na naman ang undas. Ay baka may mga nais ka lamang mga paalala at mga mensahe sa ating mga kababayan upang masiguro sila na ligtas sa panahon ng bagyo. Teka muna, Rog, bago yan, ngayon meron naman paparating, ano ba naman itong si Christine, naghahatak pa ng kanyang makakasama si Leon at ano ba ang recent update natin sa lagay ng bagyong Leon, Rog? Si Leon naman po ay bahagya lang makaka-epekto sa ating lalawigan. Magdadala lang siya ng malalakas na hangin. Kaya po kanina kikita natin ang lakas ng hangin dito sa Balanangkan, sa mga nasa seaside natin na mga barangay, malalakas po ang alon kanina. Si Bagyong Leon naman po ay pataas at sa kasalukuyan ito ay ito ay super typhoon na ang kanyang category. At ang pinakamataas pong nakatalang signal ay signal number 4 dito sa ating mga kababayan na nasa extreme northern Luzon. So, alin yun? Yung Batanes area? Okay, yes po. Ayun. So, okay. So, sa ating mga kababayan, bagamat ang lagi natin sinasabi, syempre, wag ho kayong magpakakampante, pero super typhoon nito, Opo. wag na, ayaw naman natin sabihin kagandahan, kasi bagamat tayo ligtas, pero yung iba nating kababayan sa upper part, ng ating bansa, medyo nakikita natin at napapanood natin sa television kung ano-ano yung current situation nila. Pero what we are trying to say here ay lagi po tayong maging handa. At tumutok po kayo sa ating mga official Facebook pages ng ating pong MDRRM, ng ating pong PDRRM, para updated po kayo sa lagay ng panahon at sa track ng bagyo. Okay. Yes po. Okay, so bago ho tayo magtapos, meron ho ba kayong nais na ipaalala sa ating mga kababayan? Ano-ano ang mga dapat lagi nilang tandaan sapagkat wala namang taon na hindi napasok ang bagyo sa ating bansa? Go ahead. Sa ating mga kababayan naman po, sa tuwi-tuwi na tayo ay dadaanan ng bagyo, ay ito naman po ay alam kong ginagawa na ng karamihan nating mga kabarangay. I-secure po natin ang ating mga bahay, especially yung mga light materials na bahay, italin na po natin. At ang pinakamahalaga po ay sumunod po tayo sa abiso ng mga kinaukulan natin, especially sa ating mga barangay. Sumunod po tayo sa kanila, at ito pong ginagawa natin ng pag-abiso ay ito po ay para rin sa inyong kaligtasan. Dito po nakasalalay ang inyong buhay at kaligtasan. Kaya makinig po tayo lagi sa ating mga kinauukulan pagdating sa mga ganitong mga sakuna. Yan. Sa paglikas po, i-secure po din natin yung ating mga gamit, especially bago tayo pumunta sa evacuation, magdalat po tayo ng mga gamit natin. Yung mga dokumento po natin, i-plastic po natin yan. Kung may madadala po tayong mga pagkain na magagamit natin sa mga unang araw ng paglikas natin, magdala po tayo. At yung mga alaga po nating hayop ay wag din nating iwan. Kung maaari ay dalhin din po natin sila or i-secure natin sila sa mas ligtas na lugar.
Sir Myong. Ayun, medyo nakakatakot yung bagyo kasi talagang ano na pala signal number 4 na Yes po, sa may pinakamataas. pinakamataas. So ibig sabihin ang lakas po nito itong si Kong Ray na may international name na Kong Ray o Leon, Bagyong Leon sa atin pong sa ating bansa. Batanes, sa may sabtang ang lakas na daw ho ng mga sa lakas na ng ulan at napakalakas na ng alon diyan sa natura pong mga lugar. Kaya ipanalangin po natin na ating mga kababayan na lagi po silang ligtas. At the same time, ang ating pong mga kababayan diyan sa Bicol region at iba pang mga lugar na naapektuhan naman po ng nagdaang bagyong Christine. Sa ating pong pagbabalik, mga kababayan, mga kabarangay, atin naman pong pag-uusapan ang mga paghahanda at mga paalala sa nalalapit po na pagunita natin sa ating mga mahal sa buhay na namaalam na. Kaya po, dyan lamang po kayo mga kababayan, tumutok po kayo. Magbabalik po ang programang Carry On Air, The Mayor's Hour. Kapiling pa rin po natin ang ating Mayor Army de la Cruz Cariona. Bagamat hindi po natin kasama dito sa ating programa ngayong araw, at may mahalaga lamang po siyang mga ginagawa. Hayaan nyo po sa mga darating po na episode ng ating pagtatanghal ng Carry On Air, sigurado ako nandyan po siya. Pero mga kababayan, tutukan po kami at mamaya po umantabay pa rin po kayo sa ating pagbabalik dahil pag-uusapan naman po natin ang Ondas 2024. Sambayanang Boakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry On Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carion tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon dito sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Carry On Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo. Sambayanang Boakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry On Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carion tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon dito sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Carry On Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo. Sambayanang Boakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry On Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carion tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon dito sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Carry On Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo. Sambayanang Boakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry On Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carion tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon dito sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Carry On Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo.
Sambayanang Boakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry on Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carrion tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon dito sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Carry on Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo. At ngayon naman po, tayo pa rin po ay nandito sa ating programa. Ito pa rin po ang Carry On Air, The Mayor's Hour, kung saan mag-update naman po tayo at nalalapit na nga po ang ating pagunita naman sa ating mga kapatid na pumanaw na kung kanina ay ating pinag-usapan na dapat ligtas ang ating mga kababayan at laging ingatan ang kanilang buhay. This time, atin ang pag-uusapan ang ating paghahanda ng lokal na pamahalaan para sa darating na All Souls Day and All Saints Day. Yes, Sige po. nga, ano ang ating mga preparasyon dyan, Rog? Sa pagunita naman po ng ating undas, kami po ay naglunsad ng Oplan Kaluluwa 2024. Ano? Kasama po dito natin ang mga kapulisan, ang ating Bureau of Fire, ang ating Municipal Health Office, at mga radio groups natin like REAC, Kabalikat, and especially itong mga barangay tanods natin na nakakasakop malapit dito sa ating sementeryo dito sa Barangay Santol, ang Barangay Moralion, Mercado, and Santol nga. Yan, and other volunteers po sa Bayan ng Buwak. Kanina po ay nagkaroon kami ng finalization para dun sa magiging natin sa sementeryo sa darating na A1 po at A2 isa-isahin ko na po ba lahat? Go ahead na. Diretso na po. Okay. Sa bukas po ng hapon ay magkakaroon po kami after lunch ng clearing operations na po doon sa labas. Aalisin na po namin yung mga nakaparada na mga sasakyan dito sa labas ng sementeryo kasi po ito ay lalagyan natin ng barikada po para sa security ng ating mga kababayan na dadalo pupunta sa sementeryo po para maglalagay po tayo doon ng mga lubid para doon po sila dadaan at maiwasan po natin ang aksidente na maaaring mangyari And pagdating po ng sa 31 po ay i-allowed pa rin po natin ng paglilinis sa loob po ng sementeryo kasi hindi na natin po pinagbawalan ito kasi nagkaroon tayo nga ng bagyo ay karamihan po sa ating mga kababayan ay hindi na rin nakapaglinis nitong mga nakaraan kaya hindi na rin po namin pinagbawal yung paglilinis hanggang bukas ng maghapon. Pero sa pagdating... Bawal na bukas. Hindi na po... hindi na pwede. Hindi. Ibig ko pong sabihin ay pwede pa. Pwede pa. Okay. Dati po ay pinagbabawal natin siya pagpatak ng 31. Okay. So, dahil nga po nagkaroon tayo ng bagyo nitong nakaraan ay minabuti po namin na payagan pa muli ang ating mga kababayan na makapaglinis dito sa loob ng sementeryo hanggang bukas. Pero pagdating ng A1, November 1, ay bawal na po ang paglilinis sa loob. Okay, so maliwanag po yan mga kababayan. Pagdating ng A1, yun palang bawal. Apo. Ng umaga. Apo. Okay. Start po kami ng operation ng 6 a.m. Okay, so ano pa yung may mga dapat at di dapat gawin sa loob ng mga pampubliko at pampribadong sementeryo. By the way, identify lang natin. So ang ating mga mga public cemetery dito itong nandito sa may Santol. Santol po at meron din po tayo sa Kawit. Okay. Opo, pero ang naging focus po namin ngayon is itong sa Barangay Santol, which is the Catholic Cemetery and the Municipal Cemetery po. Okay. So, with that, ay ano-ano ba yung mga dapat at hindi dapat nilang dalhin? Di ba bawal ang matutulis? Yes po, Sige nga, sa ating isa-isahin mo na.
mga kababayan, pinagbabawal po natin, unang-una ay ang pagdadala po ng mga nakalalasing na inumin, mga alak, bawal na bawal po yan, ano. At pangalawa po ay mga matutulis or matatalas na bagay, mga deadly weapons po, bawal po yan. Especially ang baril, bawal na bawal po yan. At isa rin po sa pinagbabawal natin ay ang pagdadala po ng malalakas na sound system sa loob po, ano, at kayo po ay sisitahin ng ating mga nakabantay dyan sa baba ng sementeryo sa may entrance po. At isa pa rin po sa paalala namin ay kung maaari ay huwag po natin dalhin yung mga alaga nating hayop, ano, especially the dogs and cats, kasi tayo po ay nasa state of calamity pa rin dahil sa rabies. Yan po. At isa pa rin po sa gusto naming ipahatid sa ating mga kababayan ay kung maaari ay huwag na po tayo magdala ng paslit o mga maliliit na bata sa sementeryo. At kung hindi naman po maiiwasan, pwede naman po na iwan siya dun sa ano natin sa baba kung hindi po siya kayang dalhin sa taas. Mabanggit ko lang po din sa yung ano, meron po tayong tinalagang unloading stations dito sa labas ng sementeryo, ano. Yung isa po ay yung mga galing po natin dito sa seaside. Dito po ang babaan natin sa may tapat sa may baba ng Bureau of Fire dito sa may banda rito. At yung mga galing naman po ng Riverside ay dito po sa may Arco, sa may fuel oil ang unloading. Then, pag po ang pasahero ay PWD or elderly or pregnant, dito po natin sila ibababa sa may tapat mismo nung entrance natin ng sementeryo. Tapos, meron po tayong nakakalat na 6 na stations dito sa loob ng sementeryo. Ay may mga nakatalaga naman po dito na mga medics. Kung sakaling may mga mahilo or sumama ang pakiramdam, pwede po tayo magtungo sa mga nakakalat na stations dito sa loob ng sementeryo po. Ay ang ating designated parking. Ang designated parking po pala, bago ko malimutan, ay meron dito po sa Oval. So, Sa sa bayan. Oval Opo. sila, galakad, Opo. pabalik. Wala na po talaga kasi kitang mapapagparkan na malapit dito sa sementeryo. Along the way na po talaga. At pinagbabawal po natin ng no parking po tayo dito sa kahabaan ng fuel oil hanggang sa may makalagpas po sa bahay ni Mayora. Okay. Pagbabawal po ang parking dyan. Kaya bukas po ay bukas ng hapon ay magasimula na ng pagpapaalis po ng mga nakapark dyan. Ay yung nigatinda pa yung mga ambulant vendor. Meron pa rin Pwede po. pa doon sa may Opo. tapat? Pwede pa? sa may gilid po sila ng sa may entrance po, 'di ba, may pataas po doon. Doon po sila inallowed na magtinda. Sa loob mismo. Opo, yung sa may ay pagkapasok po, doon po yung naka-designated na tindahan nila. Same as nung mga previous natin years. Alright, that's good. So, yung mga aso, wag po munang dadalhin dahil nasa ilalim pa po tayo ng state of calamity dahil nga po sa rabies. Yes po. Ito, may mga ligtas-undas pa ba tayong mga paalala dyan? Yan, ito para naman doon sa mga aalis ng tahanan. Go ahead, Sir Rog. Baka Yan, meron kang sa paalala. sa mga alis po ng ating bahay, planuhin nating maigi ang mga pagdalaw natin sa sementeryo. Kandado po natin ang ating mga pinto at bintana. Baka po mapasok tayo ng mga masasamang loob. Tiyakin din po natin na walang naiwan na nakasinding kandila or naka-plug na appliances sa ating bahay na maaaring pagmulan ng sunog. Yan, tulad po ng gas stove at mga gripo. Iligpit din natin ang anumang mahalagang bagay sa loob ng bahay at itong huli ay yan, kung mayroon tayong kapitbahay na na pwedeng pagbilinan ng ating bahay, sabihan po natin sila at iwasan din po natin mag-iwan ng note sa labas na walang tao. Yan, pwede po itong maging sanhi na malaman ng mga masasamang loob ay wala palang tao dito sa bahay na to, pwedeng pasukin. Ganun po. Yan. Sa loob naman po ng sementeryo, kasama ng mga nabanggit ko kanina, inaasahan din po natin na hindi po natin masabi yung panahon ngayon. Yung sa forecast po natin kanina ay maaaring umulan
sa dakong pahapon sa araw ng November 1 at 2, umaga po ay medyo mainit, and pagdating po ng pahapon ay magkakaroon ng ulan, kaya inaabisuhan po natin ang ating mga kabarangay na magdala din ng mga pananggalang sa ulan, mga payong. Yan. Tapos yung mga bibisita din po ay kung maaari ay wag na din magdala ng mga bottled water, yung mga disposable, magdala na lang po ng mga sarili-sariling lagayan. May mga station naman po na may tubig doon at pwede po tayo mag-refill. Para hindi na po kayo nagadagdag ng basura Yes dahil po. alam nyo ang ganyang mga kalat, plastic, ay nako, Yan. nagadulot ng pagbaha kapag hindi itinapon sa maayos na basurahan. At syempre plastic, matagal huyang matunaw. Apo, may mga nakatalaga din naman po tayong mga garbage bags dun sa mga stations natin na nakakalat sa loob ng sementeryo. Alright, so meron pa ba? May nakalimutan pa ba akong itanong? Okay, napasadahan na lahat. So, ilang paalala na lang sa pagtatapos. Baka may mga nais ka pang i-shout out ang mga mahal mo sa buhay. Go ahead. Ang mga kasama mo dyan sa MDRRM. Go ahead. Ayan, batiin ko na lang po yung mga naka-duty namin sa opisina ngayon. Yan, stay put kayo dyan. Monitor. Wag laging alerto. Yan. Then, batiin ko na lang po yung asawa ko na sa bahay. Kanina pa ako hinihintay. Joke lang po. Oo. So, anong pangalan? Si Kasi Ivy po. Baka mamali ka ng pangalan. Nag-iisa lang naman po ang asawa ko dyan. Sige. Si Ivy. Si Ivy po. Ivy. Alright. Ayan. Special shoutout sa iyo, Ivy. And congratulations dahil may isa kang asawa na napaka ahusay at talagang dinedicate ang sarili para sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Tunay nga na kayo dyan sa MDRRM ay isang lingkod bayan. Kami naman po dito, yan ang ating mensahe sa ating mga kababayan ng ating mahal na punong bayan, Mayor Army de la Cruz Carrion. Nako, tayo po ay pansamantala na magpapaalam mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok at pagsubaybay sa ating pong episode na ito. Magkakitaan at magkarinigan po tayo sa kaparehas ng oras sa timpilan. Hatid pa rin po sa inyo ng ating Mayor Army de la Cruz Carrion na nagpapaalala sa inyo mga kababayan na lagi po kayong mag-ingat dahil ngayon ang ating bansa ay nakakaranas ng hindi magandang panahon. At the same time, kagaya nga ng sinabi kanina ni Sir Rog, sa pagpunta nyo po sa ating mga sementeryo, pagdalo sa ating mga mahal sa buhay, siguraduhin po ninyo na ligtas kayo. At dahil nga medyo masama ang panahon, bigla na lang bumubuhos ang ulan. At may forecast nga tayo na medyo may pag-ulan na tayong mararanasan. Sa araw ng mga patay, ay magdala po kayo ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Sa pamagitan po ng ating co-host na si Konsehal Makoy Lotto Hinang, at the same time ng ating pong host na si Mayor Army de la Cruz Carrion at Municipal Administrator Carlo Felizardo Jacinto, kami po ay pansamantalang magpapaalam mga kababayan. Pakinggan at manood po kayo sa darating po na Miyerkules sa kaparehas na oras sa timpilan, ang ating laging sinasabi ng ating punong bayan dito po sa ating programang Carry On Air, Sulong Buwak, Carry On. Sambayanang Buwakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan.